Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nabalitaan nyo na. Breaking news ito ha. Yung isa po sa Special Disbursing Officer, isa pong SDO ni Sara Duterte, hindi raw po makakapagtestigo sa Senate impeachment trial dahil daw po ay na-stroke. Uy, bakit ganoon? Biglang na-stroke si kuya kaya wala muna ha, hindi muna siya titestigo. Sino itong SDO na to? Itong si Fajarda, kilala nyo naman yan, no? Ito, yung tao na to. Si Fajarda, siya po yung Special Disbursing Officer ng Department of Education. Remember, dalawa yan ha. Si Gina Acosta para sa Office of the Vice President. Si Fajarda naman para sa Department of Education. Tapos na po si Gina Acosta sa side ng OVP. Ngayon po, pag-usapan naman natin yung sa Department of Education. So, hindi daw po muna yan makakapunta dahil na-stroke na po. Talaga nga naman, oo. Ano yan? Totoo ba yan o gawa-gawa lang? Pakita ko sa inyo ha. Paggising ko, nakita ko ito nasa balita ng bilyonaryo. Ito. Siya po si Fajarda, SDO ng Department of Education. Headline, testigo sa VP Sara trial, nagka-stroke. Natanggap ng Senate Impeachment Court ang letter at medical certificate kung saan nakasaad na na-confine sa ospital si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda matapos ma-stroke. Naniniwala pa ba kayo dyan? Posible naman, posibleng totoo. Sige, kasi may medical certificate na ipinakita, no? Posibleng totoo yan, pero posible rin hindi. Kasi gawain na nila yan eh. Tira mo nga si Gina Acosta, di ba? Magaling na magaling magsinungaling eh. Nag-weekend lang eh. Matindi na yung kasinungalingan na pinagsasabi dyan sa impeachment court. So, posibleng strategy nito ni Fajarda. Actually, hindi lang ni Fajarda, no? May nagdidikta dyan, definitely, no? Strategy ito ng kampo ni Sara Duterte para hindi na mabulgar yung mga kalakaran nila dyan. Kasi kay Gina Acosta pa lang, na-establish na natin itong sindikato. Grabe pala yung sistema ng korupsyon sa pamamagitan ng confidential funds ni Sara Duterte. Hindi lang sa Office of the Vice President, even it started dyan po sa Davao. Parehas po yung SOP, yung Standard Operating Procedure o yung proseso na pinagdadaanan para ma-release yung confidential funds, parehas na parehas. Kumbaga, nag-iba lang sila ng opisina. Sa Davao, ganito yung proseso natin. O, sige ha, once available na yung pondo, Gina Acosta, i-withdraw mo na yan. Pag na-withdraw na, bigay mo kay Colonel Lachica. Si Colonel Lachica na ang bahala. Yan ang ginagawa nila sa Davao. Na-establish natin yan. Sige, lumipat. Lumaki yung baluarte, naging Office of the Vice President. Ganun na naman. Inform ni Sara si Gina Acosta. Gina Acosta, ready na ang pera, pick upin mo na. Isang withdrawal, 125 million. Pag na-withdraw na, ibigay mo na kay Lachica. Si Lachica naman, sige na, kailangan patunayan natin na ginastos itong pera na yan. Sige, gawa ka ng mga acknowledgement receipts, mga peking receipts. Okay. Tapos, Gina Acosta, tatanungin pa ba? Totoo ba na ginastos yung pera? Ang sasagot sa kanya, confidential in nature po yan. Dapat hindi ka na magtanong. Yun ang sistema. Paulit-ulit ng cycle yan. Matagal na po nilang ginagawa dyan. Feeling ko nga si Digong ang nagputos dyan eh. Oo, template ni Digong yan, ginaya lang nila yan. Kumbaga, hindi naman si Sara, alam mo yun, yung eksperto na agad eh. May nagturo dyan. Siguro, yun ang ginagawa ng tatay sa Davao. Sige anak ha, ikaw, total ikaw naman ang naging successor ko. Ikaw ang naging sumunod na mayor. O ngayon, isa ka ng vice presidente. Gawin mo yung ginagawa namin. Malaki papel ni Digong dyan. Kasi tingnan mo for the longest time, hindi nabubulgar. Kung hindi pa naging presidente si PBBM, hindi mabubulgar yung talamak na korupsyon na yan dyan sa confidential funds. At nagsimula, even mayor pa lang siya. Talagang sanay na itong mga to. Nakakatawa nga tinatanong siya no? Sabi ni Amy Marcos ni Risa Ontiveros, kasi tanga-tanga na si Gina Acosta, diba? Okay lang ba ikaw parusahan dyan? Alam po ni Ma'am Sara ang ginagawa niya. Ano yun? Masagot ba yan?
Malinaw naman na ginamit siya. Pero ang tindi ng mga ano dyan, ang tindi ng mga ng pattern ng nakawan. At na-establish yan sa presensya ni Gina Acosta. Oh, naniniwala ka ba? Ito yung tanong ha. Ang tanong, nagtiwala siya kasi kay ano eh. Sabi niya, nagtiwala siya kay Colonel Chica dahil nagtitiwala si VP Sara sa kanya. Again, tingnan mo yung common denominator, laging Sara. Sara, Sara, Sara. O sabi ni Acosta, naniniwala ako na alam ni VP Sara ang ginagawa niya. O, tinanong siya ni Chis Escudero whether the described procedure was the SOP she followed as SDO in both Davao and OVP. Sabi ni Acosta, opo, Your Honor. Basag na basag si Sara dyan. Kinonfirm niya na yung SOP o yung proseso ng pagwawaldas, hindi tama ha, ng pagwawaldas ng pera sa Davao ay parehas lang ng pagwawaldas ng pera dyan sa Office of the Vice President. Confirmed po yan. Si Gina Acosta mismo nagsabi niyan. Oh. Sinabi rin ni Acosta na i-release yan sa security officer. Pero sino mananagot dyan? Hindi naman pwede si Gina Acosta lang managot dyan dahil alam mo naman na dami lang yan. O ginamit lang yan, pawn lang yan. Hindi naman si Colonel Chica lang ang mananagot dyan. Kasi hindi naman siya ang on top eh. Iisa po ang sinasabi. Lahat yan si Sara Duterte. Si Sara Duterte ang mastermind dyan. Hindi nyo pwedeng i-insist na isolated case lang ito. Yung nangyari dyan sa Office of the Vice President, isolated case lang, hindi po. Matagal na po nilang ginagawa yan. Again and again, ito po ay naging sistema na. Mula sa Davao, dinala pa, pinalawak pa. Ginawang buong sa Pilipinas na yung sistema na yan. At iisang tao ang tinuturo nila, nagmamando sa kanila, si Sara Duterte. Sara Duterte. Oy mga DDS, oy gising-gising kayo. Walang duda. Ang laki ng perang nanakaw sa inyo. Lalo na dyan sa Davao. Actually, galing din naman sa national government. Though may revenue sila, pero era that time, no, allotment yan mula sa national government. O napunta sa confidential funds, ganito pala yung nangyari. Kung sa OVP, 11 days na nagasta ang 125 billion, posibleng sa Davao, hindi nga umabot ng 11 days yan. Baka 5 days lang, naubos agad yung salapi na yan. Mas lalo na dyan, mas malaya silang gawin dyan sa Davao eh. Di ba? Mas malaya sila dyan kasi walang question sa kanila. Walang maglalakas ng loob na question na sila dyan kasi baka ipatumba sila. Takot sila sa DDS. Di ba? Baka 5 days lang yung confidential funds niyo. Napakalaki ng confidential funds eh. Ilan yun? Milyon-milyon talaga eh. Na nakalimutan na lang ni Gina Acosta eh. Saan na ba yun? Anyway, 400 plus million. Ganyang kalalaki yung confidential funds na walang komisyon. Walang nagreklamo. Diyan sa Davao, anong nangyari sa inyo dyan? Milyones po ang nawalang pondo sa inyo pero tahimik lang kayo. Wala ni isang nagreklamo sa inyo dyan. Sa bagay, di mo naman sila masisisi. Siyempre, tatakot din sila sa kaligtasan nila dyan sa Davao. So, paano nila i-call out yun? Nabulgar lang. Itong, in fairness, malaking tulong din itong impeachment trial na to kasi ano din ito mensahe din ito sa ilang mga local government units na winawaldas yung pera ng taong bayan na may mga confidential funds na hindi kayo habang buhay malaya, hindi kayo habang buhay pwede nyo gawin yan dahil darating yung punto na nangyari kay Sara Duterte. Kasi sila Sara, hindi naman nila in-expect na mangyayari sa kanila yan eh. Very, complacent sila eh. Kampante sila na untouchable sila eh. Hindi sila pwedeng galawin eh. Kami to eh. Mga Duterte kami, hindi nyo kami pwedeng questionin. Ganyan yung mindset nila, kaya wala na silang pakialam eh. Yun nga, nagnakaw ka na, hindi mo pa ginalingan eh. Kasi wala sa isip nila na darating yung punto na maki-question yan. Kasi for the longest time, ilang dekada yan dyan sa Davao, walang komisyon. So message ito sa mga mayor, sa mga governor, sa mga congressman, iba pang local government official, na magnakaw kayo, ayusin nyo. Diba? Kasi darating yung time na makakalkal din yan. May karma. Mabubulgar din kayo sa kalokohan ninyo. Kaya ang message, hindi yung sinabi ko kanina ha, nagalingan nyo sa pagnanakaw. Ang message yan, huwag nyo nakawin yung pondo.
May sahod naman kayo. Magnegosyo kayo, maintindihan mo pa yan eh. Diba? Yes, conflict of interest ang pagninegosyo nyo. Pero di hamak na mas mainam yan kaysa yung magnakaw kayo sa kaban ng bayan. Palalabasin nyo pa na confidential funds, etc. Tapos nanakawan nyo lang yung kaban ng bayan. Tinatanggalan ninyo ng opportunities yung mga kababayan nating mahihirap na sana, kung nagastos lang sana yung pera na yan, eh gumanda-ganda sana yung buhay nila. Eh kayo, nagpayaman kayo ng nagpayaman. Yumaman kayo ng yumaman, naging bilyonaryo kayo, naging multi-billionaire kayo at the expense of your constituents. Hindi po tama yan at meron pong karma yan. Okay, sige. I-komento po ang inyong opinion, reaction sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.